kung physically abusive talaga yung mga nagpalaki sa yung family mo, eh hindi ka napapalayasin. Siyempre, diretso bugbog na yun. Paano yung nag-decide ka na alis na ako? Hindi ko na kaya to. O parang kumakain po kami, tapos parang nagkaanohan na lang. Tapos parang, umalis ka na, ganyan. From normal na kumakain, Opo, na tas nag-escalate, biglang, opo, yeah. sumabog na, nagkasabugan. Yeah, yes po. Okay. So then, edi umakyat po ako, parang, sige, magtatago na lang po ako sa room. Pero sinundan ko po kasi ako. Tapos talagang, parang may trigger talaga pong ginagawa po. So then, na-trigger na po talaga ako. Tapos, nag-pack na po ako ng things sa backpack ko. Malamang, di ba? Kinakausap ka eh. Pinapagalitan ka, sinesermonan ka, tapos bigla mong lalayasan, aakyat ka ng kwarto. Kahit sinong magulang mabibisit, susundan pa talaga yun. Kahit ako eh. Kunyari, pinapagalitan ko yung anak ko, tapos bigla akong nilayasan. Susundan ko talaga yun. Walang tigil na sermonan to. Nilayasan mo ko? Hindi. Pambabastos yan. Kung physically abusive talaga yung mga nagpalaki sa yung family mo, eh hindi ka napapalayasin. Siyempre, diretso bugbog na yan. Pero usually kasi, pagpapalayas, last resort na yan. Kapag sobrang hindi na talaga kayang kontrolin yung isang bata, lalo na pag teenager na, di ba? Hindi mo na pwedeng paluin, hindi mo na pwedeng saktan yan eh. Tapos di na rin nakukuha sa sermon, di ba? Ang last resort talaga is pagpapalayas para maranasan nila yung kung ano ba talaga yung meron sa totoong mundo, na yung mga consequence ng pinaggagawa mo kapag hindi ka sumusunod sa magulang mo, di ba? Minsan kasi may mga batang ganun, kailangan mo iparanas sa kanila para matuto sila. Kailangan nilang masaktan para matuto sila. Hindi na sila nadadala sa mga sermon-sermon lang, ganun-ganun, di ba? Then, kakaumpisa pa lang nitong video. Parang sakit na ng batok. Kailangan kita magpipi.